by the Solicitor General, this is a government policy. No? So when a government officer or official is coordinating with the ICC against the direction or the orders and the policy of the government, there may be accountability involved. So it's, if there's any law enforcement or government official that goes against the policies and orders of the authorities in position, then obviously there will be some sort of conflict of interest. There will be accountabilities and definitely liabilities that go with it. Ayun. Kaya sino man anya sa mga tauhan ng gobyerno na makikipag-ugnayan sa tutulong sa ICC, aba, meron hong pananagutan, may accountability anya ito. Sapagkat ito po'y lumalabag sa paninindigan ng Sa pulisiya. sa pulisiya ng ng ating bansa. national government. Totoo naman, Jen. Kaya nga, paulit-ulit namang sinasabi ni Attorney Claire Castro na hindi naman sa ICC nakipag-ugnayan. Interpol daw. Hindi naman sa ICC tumulong. Kundi tumutulong lang tayo sa Interpol dahil pagka dumating ang panahon na meron tayong hinihinging tulong, halimbawa isang Pilipino na nasa abroad, Makagawa ng na krimen may din. warrant of arrest, katulad ni Attorney Harry Roque. Eh di sasabihin natin sa Interpol, paki-aresto mo nga dyan si Harry Roque sa Netherlands kasi meron niyang warrant of arrest dito. Eh di, tutugon naman ang Interpol. Pero maputol kita dyan. Maputol kita dyan. Sige, Kuya Ito Benny. August 28, 2024. Ito naman daw ang naging pahayag ni Secretary Boying Remulla DOJ. ng DOJ. Mismong DOJ na Meron din siyang pahayag. When it comes to them, Di, pakinggan na lang natin. Okay. Hindi, wala hindi, pala. wala. Ito. Sige. When it comes to them, yung Interpol, August 28, going into the 2024. country, kung gusto nilang pumasok dito upang manghuhuli at gusto magsagawa ng warrant na na-issue ng ICC, pagdating ng panahon, kailangan po itong dumaan sa ating court system. Sapagkat yan naman talagang sistema. Ngayon, Nakalatag na sistema yan eh. Article 59 yan eh. Ng Rome Statute eh. At ngayon, Kuya Benny, Ano naman At sabi ngayon ngayon? namang March 18, 2025, ang naging statement naman is, it's a done deal. He's there. Andun na siya eh. Wala na maganda. Kailangan munang dumaan ng International Criminal Police Organization sa Philippine court system sakaling mag-issue ang International Criminal Court ng warrant of arrest sa mga individual sa bansa ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Noong August 28, 2024, sakaling magtungo ang Interpol sa Philippine courts, sinabi ng Justice Secretary na hindi makikialam ang DOJ sa proseso. pero yun nga po nangyari. Wala na eh. Hindi makikialam. It's done deal na raw niya. Pero ngayon, nakialam na nga. Sila nga yung competent Competent judicial Judicial authority. Oo nga. At hindi ang korte. Sila pa nga anyang umakto dun, no? Kasama ng mga law enforcers na humuli. Eh de, doon na tayo. Dali. Ano? Competent Judicial authority. Lilinawin ko lang. Di ba ang ano natin, meron tayong executive, legislative, Judiciary. judiciary. Saan ba ang DOJ? Kasi meron siyang justice. Judiciary siya. Ha? Judiciary siya? Department of Justice. Oo nga, no? Department of Justice. Hindi, Hindi, ako yung nagtatanong lang. Pero sa totoo, No, malinaw dapat- yan. Ano yan? Layman's term yan, common sense yan, di ba? Dapat executive Tatlo siya. ang bansa, ang sangay ng ating bansa. Executive, legislative, judiciary. Ang sinasabi rito, kailangan dumaan doon sa judiciary. Yes. Paano magiging miyembro ng judiciary yung Executive. executive, which is executive branch yung DOJ? Bagamat may nakalagay lang ng Department of Justice, executive po siya, hindi po siya sa judiciary. Yes, hindi siya sa judiciary. opo. Well, nabanggit kasi, alam mo, ano talaga eh, talagang ang... Yun ang common, common mistakes ng iba tuloy. di ba? Oo, na Well. ang paniwala is, porket sinabing barangay police, police na yung barangay. Di ba? Tama? Hindi yun. Iba hindi yun po pwede yun, O, pag sinamong airport police, police na yung nasa airport.
iisa lang ho ang pulis ng Pilipinas. Pag sinabi Philippine mong National Police. UP Police. Oh, UP Police. Hindi member ng Hindi Philippine member National ng Philippine National Police, di ba? Opo, Oo, pero, pwera na lang kung talagang Philippine National Police yan at nandun siya, Oho. inilagay sa UP. Oho. Di ba? Oh, So, ito yung mga pinapaliwanag. Pasalamatan muna natin si Sino yan? sinasabi si past District Governor Ro Santillana na sinasabi niyang very knowledgeable daw Yan. yung ibinibigay natin impormasyon dito sa ganang mamayan. Salamat po sa inyong suporta. Ano siya? Sir or ma'am? Ro? Ma'am. Ma'am Ro. Rosana Ro Santillana. Ayun, Ma'am Ro, salamat po. Ano ha? At binabati rin natin si Eric Aledo dyan. Ha? Ba, si Eric Aledo. Pamilya, nakalimutan na tayo nito eh. Si Eric, kamusta na nangyari? Ano? Oo. Eto ngayon. Ayun nga. Eto ngayon. Yan na sinasabi Dahil ko. sa ganyang posisyon ng gobyerno, mula pa noon, Oho. naninindigan po ang pamahalaan na hindi tayo kailanman nakikipag-cooperate sa ICC, hindi ba? Hindi tayo pwede makipag-cooperate kasi may posisyon na nga na... Kasi nga, Hindi nga bumitaw po na tayo dyan. Oo, hindi nga pwede. At saka yun ang paulit-ulit nga nila sinasabi. So dapat maging consistent. Pero anong nangyari? May nangyari yata kahapon dyan eh. Na parang merong nadulas. Nadulas sa pagkasalita. Na... Ano, literal na nadulas o slip of the tongue? Ewan ko kung inisip niya o hindi. Kasi siguro nalilito na rin sila kung ano nga ba, makikipagtulungan ba tayo sa ICC o hindi. Kasi meron ako nakita nadulas, sumakpak. Bumisaklat eh. Hindi naman, nakakalito nga naman, di Yun, ba? totoo yan, totoo. Kung tayo ba ay nakikipagtulungan, nakikipag-cooperate sa ICC o hindi. Kasi ito naman ata sa issue ng AMLAC naman ito. Kaya Kasi nung- pinalutang nila, pwede bang i-freeze, Kuya Benny, ang assets ng dating Pangulong Duterte kung hihilingin ng ICC? Eh kung hindi tayo makikipagtulungan, hindi mapipress yun. Aba, siyempre. Kasi hindi naman Interpol ang magpipress yan, di ba? Hindi, baka sabi, hindi, AMLAC ang mag-freeze, hindi naman ang... Gobyerno yun eh, di ba? Ano maganda siguro pakinggan na natin. Tignan natin, Oh, paano kasi natin bak- ang scenario. Baka kasi iniisip nyo lang, hindi, kayo lang naman ang nagbibigay ng konklusyon. Di ba? Oo. Tignan nga po Kasi natin. para makita natin kung ano ang fake news, kung ano ang totoo. Kaya natin to pinapanood at pinapakinggan. Yung buong tanungan. Tingnan ho natin, pakinggan natin ang palitan ng paliwanagan dyan ho sa Malacanang tungkol dito sa issue na ito. Tanong at paliwanag ito, no? Sige nga po. Meron na pong naisampang kaso si Senator Trillanes ng plunder against the former President Duterte and Bongo. Dapat noon pa lang po sana inaralan ng AMLAC kung dapat i-freeze because the case is plunder. Okay, kung ito po ay magkakaroon man ng issue or magbibigay ng order ang ICC, ituturo po natin, ibibigay po natin to sa dapat sa AMLAC kung kinakailangan po. So, Eh, ibig ano, sabihin, i-recognize natin yung... Hindi, maganda siya. Ipasok natin yung tanong kahit ano, kasi ano naman yan eh. Yun nga, Lahat yun eh. sabi ko nga buo. Yung buo, yung tanong at saka sagot para ma-appreciate Kaya natin nga, direct. buo nga yung sort niyan dapat. Hindi yung sagot Kasi yung sagot lang, di natin ma-appreciate kung saan nanggaling yung tanong. Oo, yung maintindihan. Direct. I-edit pa, sayang naman. Anyway, nagtanong yung isang reporter, si Kuya Iban ata. Di ba? Ang tanong ata ni... Ano ang tanong ni Kuya Iban na tinatanong niya, pwede bang... Hindi ko maintindihan yung eksaktong tanong eh. Ano ha? Basta tinanong siya, ibig bang sabihin nun ay... Mahirap kasi pagka magkamali tayo. Oo nga eh. Kaya nag-follow-up So, question siya. maganda yung word by word nung nagtanong ang mailabas Kasi natin. ma-appreciate natin kung... Ano ang... bakit na naging batay ng Ano pagsagot. yung pinaghugutan ng sagot na yun? Kasi ang nag-follow up question yung reporter, si Kuya Ivan. Ito. Ayan yan. Ma'am, isang bahagi daw ng reparation sa mga biktima ng crimes against humanity ay Yan, yung yan. ipag-freeze ng asset ng akusado Oh. kapag nahatulan at pagbibigay posible na reparation sa mga biktima, yung bayad. danyos. Danyos sa mga biktima. Sakaling magkaroon po ng request for asset freeze, will the government comply with the ICC request? So ito ay request ng ICC. Kung halimbawa, Oo.
Ito yung pumasok ng sagot. Yes. Ayan, i-play ulit natin. Okay. Hindi, ito na lang. Sige, okay. Okay. Malamang ito po ay ituturo natin sa AMLAC. Okay. Tandaan na natin, kapag may kaso po ang plunder, isasantabi ko muna po yung ICC. Mawala mo ng ICC muna. Plunder mo na ang pinag-usapan, okay? When it comes to freezing of asset, mayroon na pong naisampang kaso kay ni Senador Trillanes na Oo. plunder kay President Duterte and Bongo. Dapat noon pa lang, sana inaralan ng AMLA kung dapat i-freeze because the case is plunder. Yan, oo. Ito na. So Ayan. tapos na yun, ha? Sige na. Yung tungkol So, sa nag-follow plunder. up, nag-follow up question. Hindi, ito pa. Okay. Kung ito po ay magkakaroon man ng issue or mabibigay ng order ang ICC, Okay. ICC na ito. Kung magbibigay na ng order. Oh. Ituturo po natin. Ibibigay po natin ito dapat sa AMLA kung kinakailangan po. So, panadaanin sa AMLAC yung request ng ICC, okay? Ito ang tanong pa. Follow-up question. But doesn't this amount to cooperation with the ICC? Ito ba'y nangangahulugan na tayo'y nakikipag-cooperate na sa ICC? Ang sagot niya, Sagot din sa Secretary, Yusek. kaya nga po ibabato natin sa AMLAC. Oo. Etong follow-up. Follow-up ulit. But AMLAC is under the Philippine government. Yes, ang sagot niya. Oo. But if there's a need for that, ang AMLAC walang sinisino. So kung kinakailangan po, mabigyan ng reparation, damages, kung sino man ang masasabing na biktima, then kailangan pong ibigay ang hustisya. Etong follow-up. Oo. It doesn't matter po ba if the request comes from the ICC, whose jurisdiction we do not recognize? Oh, yeah. Ang ganda ng follow-up. Oh. Ang sagot niya, yes. Because dapat nating ibigay kung anong dapat na maibigay na hustisya. So, ibig sabihin, makikipag-cooperate tayo sa ICC kung ang pag-uusapan ay freezing of assets. So, ang kulit din ng reporter, ayaw tumigil, ha? Oh. Anong sagot? Ayun nga. Makipagtulungan nga. Yes nga, sabi niya. Ayun. Yes. So, Ibig sabihin, inaamin na nila na sa angulo, may cooperation na. sa puntong ito, no? Talagang makikipag-cooperate na. yes, hindi na nila mapigilan eh. Oo. Dahil dyan to talaga papunta eh, di ba? Oo. Eh, wala ho tayong ano dito. Pinakita lang natin yung... Presentation of facts ito, ha? Oo. Oo. Hindi na Facts nga po ito. hindi na nga tayo nagkomento eh. Ha? Oo. Kasi yun ang sagot niya, yes eh. Eh, tayo na lang po ang humusga kung anong ibig sabihin nun. Ang tanong dyan, nakikipagtulungan nga ba tayo sa ICC o ito ay hindi? Diba? Hindi po. Hindi nga. Hindi tayo Ako naman nakikipagtulungan. naniniwala hindi. Sabi nila. Alam mo, mag-iiwan ako ng medyo pilyong tanong. Oo, sige. Hindi ba mas maganda kung i-revive na lang nila? Anong paano i-revive? Yung paglabas natin ng ICC, bumalik na lang tayo sa ICC bago sila makipag-cooperate. Ayun nga yung gusto nilang gawin. Bumalik na tayo. Bakit may mga suggestion na ng ganyan, Kuya Benny? Oo. Di ba? Kaya Kaysa lang- naman ganyan, napilit natin sinasabing wala tayo at hindi tayo nakikipag-cooperate. Pero sa likod, kitang-kita naman ng taong bayan yung ginagawa natin. Di ba? Hindi naman sa ano. This is the credibility of the country per se. The whole country na to. Hindi lang ng ating Pangulo, hindi lang ng ating pamahalaan, kundi buong bansa. Magmumukha tayong katawa-tawa sa buong mundo. Di ba? Yun ang atin dyan. Kung babalik, di bumalik kayo. Kung ayaw, di wag. Ang problema, hanggang ngayon, nananatiling hindi tayo kaanin Hindi tayo kaanin. ng Rome Statute. Oh, yun na nga eh. Anyway, basa po kami ng mga reaction.